What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today may bago tayong re-review na project and isa tong play to earn and under siya kay Polygon Network. So ang pangalan ng project natin is Wormfair. As you can see, nandito ako sa kanilang website and very impressed ako sa kanilang website. No? So maganda yung pagkakagawa, every buttons naman is gumagana. Tapos yung graphics niya guys maganda, and yung mismong website, as you can see, pag nababa ko siya, bumababa rin yung mismong mga graphics niya. Tapos makikita nyo is crowdfunding sila ngayon. So live yung crowdfunding nila. Tapos yung token nila right now is worth $0.03125 each. And then mamaya magda-dive in tayo dyan. I-discuss ko kung ano pa yung mismo meron sa kanilang crowdfunding. Then guys, pag binaba natin dito, makikita natin meron silang Wormfair Slap. So laro to sa Telegram. So, Genesis NFT Collection. So meron na to sa OpenSea. Check natin to mamaya. So pwede kang mag-invite ng friends mo para sa referral system. Kapag bumili sila ng token, may makukuha kang konting commission sa kanilang purchase. Yung trailer nila guys is pwede nyo check out sa kanilang mismong website ng wormfair.com. So hindi ko na siya i-play and tignan nyo na lang siya sa sarili nyo. Ito naman guys yung kanilang white paper. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga ibang details lang kasi guys initial review lang yung gagawin natin dito and may mga follow-up video pa tayo dito. So right now ang focus natin is yung kanilang crowdfunding and then yung mismong gist kung paano mismo itong laro ni Wormfair. Ito guys yung kanilang Genesis NFT. So example lang to, and then kapag nakita nyo to guys mamaya sa OpenSea ipapakita ko. Hindi mismo ganito yung itsura niya kasi guys yung iba dito is accessories. Ito guys yung sinasabi ko, no? So maganda yung mismong NFT nila kasi customizable siya, and then guys lahat yan is NFT. So bukod sa mismong Genesis NFT mo na Worm, yung mga accessories niya is NFT rin. Paano nga ba natin lalaroin yung mga Genesis NFTs natin after natin siya ma-customize and mabili sa mismong OpenSea? So mangyari dito guys is magiging card game yung mismong Wormfair. Pero bukod dun sa mismong card game, meron silang isang feature na nagustuhan ko and which is i-discuss natin mamaya. And then guys, ito yung sinasabi ko, meron silang staking, tapos yun nga di-discuss natin siya mamaya kasi gusto pakita sa inyo sa white paper nila kung paano gumagana yung mismong staking nila. And then ito guys, meron silang quest to earn. So related to sa kanilang staking. Ito yung mismong nagpaganda sa staking nila kasi unlike sa mga staking, dito related yung staking do sa mismong quest to earn nila. And then guys, further scrolling sa kanilang website, makikita nyo sa baba yung brains behind the project. So makikita nyo dito, hindi naman sila talagang fully docs. So nakalagay yung pangalan and then yung parang mga artwork. So very attractive and kakaiba yung pagkakagawa sa project. So matagal na siyang under development pero right now hindi pa siya talaga live. Pero yun nga, meron silang crowdfunding ngayon or parang token sale. Tapos sa third quarter or second quarter magkakaroon sila ng CEX listing or centralized exchange listing ng kanilang token. And then lastly guys, ito yung kanilang roadmap which is I think nausod to ng mga isang quarter, no. So nakita nyo dito yung DEX and CEX listing nila is around Q2. Pero upon talking to their team, ang sabi nila is around Q3 pa mangyayari yung kanilang CEX listing. So guys, punta tayo sa kanilang white paper, pero yun nga, konti lang hindi discuss ko dito. Yung mga focus lang natin, like yung token sales, and right now naka-live yung kanilang crowdfunding. So you can see 5% ng total supply yung kanilang i-allocate sa kanilang crowdfunding which is 40 million yung supply. And then ang price niya is 0.03125, and then yung kanilang public or mismong CEX listing and DEX listing is around 0.06 yung listing price. Ito guys, as you can see sa kanilang last, no? So ito yung public round. So slightly higher lang or I think ito yung mismong listing price, no? So I think mga parang doble ka na agad kapag sumali ka dito sa kanilang crowdfunding. Pero syempre guys, hindi ko sinasabi na 100% sure na madodoble kasi itong listing price na to kapag wala siya masyadong supporters or volume, so after listing is magdadump yan. So possible na hindi rin kayo mag-profit. So i-risk nyo lang yung kaya nyong mawala dito kapag mag-invest kayo sa mga ganitong mga crowdfunding or mga private sales. And then guys, ano nga ba yung token utility nila or yung mismong use case ng kanilang token? So pwede mo siyang gamitin sa flexible staking, guild staking, and in-game trading. So maganda dito is yung mismong staking nila na mechanics which is meron akong didiscuss mamaya about quest to earn. Tapos yung in-game trading guys, pwede mong gamitin yung mismong token nila for equipment, loot boxes, characters, and character skins. And then guys, ito yung sinasabi ko na maganda sa kanilang staking which is related sa kanilang quest to earn. So mangyayari yung kanilang mismong token na WOFR is pwede mong i-stake, tapos kapag gumagawa ka ng mga quest is tumataas yung APY mo or percentage yield ng iyong token na tubo, which means na related dun sa
mismong work ng mismong player kung gaano kataas yung makuha yung APY, no? So as you can see, ang pwede mong stake is $10 up to $25,000, and then yung APY mo is kayang tumaas up to 500%. So paano nga ba tataas ng 500% to? So simple lang, kapag ka nagagawa mo yung mga quest, so possible na makakuha ka ng 500% APY. So ang tawag nila dito is motivated staking. Kasi guys, bukod sa nag-stake ka, na-motivate ka na gumawa ng mga quest nila or mag-participate doon sa kanilang mismong game para tumaas yung earnings ng mismong nakastake mo na tokens. And then yun nga guys, kapag hindi ka naman gumawa ng mga quest, so yung APY mo, asahan mo na hindi masyadong mataas or hindi masyadong gagalaw yung profit ng iyong token na nakastake. Pero guys, meron din silang flexible staking which has a period of 6 months and 12 months. Tapos APY niya is 7 and 15%, and stake penalty 50%. Meaning ito guys is kapag hindi mo natapos yung mismong period, for example, nag-stake ka sa 6 months, tapos in-unstake ko siya ng within 4 or 5 months, so magkakaroon ako ng stake penalty or unstake penalty na 50%. And then guys, going back dito sa kanilang mismong website, so kapag bibili ka ng token or magpa-participate ka, simply click mo lang tong buy tokens, and then mapupunta ka dito sa kanilang buy section. So ang gagawin mo dyan is magsa-sign in ka muna, tapos i-connect mo yung wallet mo, and then syempre mag-verify ka gamit yung email address mo. So based on my observation, no, so maganda yung website niya, tapos yung API nila or mismong paggana ng mga system nila is smooth naman, kasi yung nung nag-verify ako ng email address ko is dumating agad yung mismong verification code. Unlike sa ibang mga project na natatry ko, minsan sobrang tagal dumating ng verification code kahit na hindi naman congested yung kanilang mismong network. And then yun nga guys, ito yung pagbibili natin. So kailangan natin ng USDT, no? Nandito yan, USDT. Tapos under Polygon network nga siya. Tapos guys, itong discount, pwede ka mag-add ng discount kapag meron kang NFT or Genesis NFT na galing sa kanilang OpenSea or kanilang OpenSea collection. Para sa akin guys, ang marirecommend ko is itong 4 gigs na section, no? So ito yung pinakamadali para sa akin. So lalagyan mo ng USDT mo, tapos kapag meron kang Genesis NFT, pwede mong i-activate yun, tapos magkakaroon ka ng discount. And kapag yung EasyWay naman kasi guys, ito yung mismong para magsisend ka manually ng mismong funds mo dito sa address na pinrovide nila. Pero guys, kung saan kayo mas nadadalian, no? Ito kasi EasyWay nila na sinasabi. Pero sa akin kasi, dahil madalas man ako dito sa mga ganitong mga blockchain activities, so sobrang dali lang sa akin itong 4 gigs nila. And then syempre guys, meron nga silang referral system gaya ng sabi ko kanina. So makakuha ka ng 5%, so makakuha rin sila ng 5% discount. So win-win situation naman yun sa inyong parehas. So direct naman makakuha yung mismong rewards dito kapag nag-refer ka. For example, hindi ka naman bibili ng token, pwede mong i-pitch sa kanila itong mismong project na to, tapos sabihin mo sa kanila na if interested sila, gamitin nila yung link mo, tapos by doing that, makaka-earn ka ng USDT, and then pwede mo siyang i-withdraw dito sa button na to. And then guys, ito sa may asset section nila. So dito natin makikita yung assets natin kapag meron tayo. So loot, and then meron din tayong Genesis NFT which is wala pa tayo, and then ito itsura niyan guys sa OpenSea. So pag click mo to, mapupunta ka sa kanilang OpenSea link collection. So make sure na ito yung mismong link na mapupuntahan nyo, kasi guys, baka may mga fake na Genesis or Wormfair Genesis collections dyan sa OpenSea. So hindi naman verify ni OpenSea lahat-lahat yan. So make sure lang na tama yung link na pupuntahan nyo. So right now, ang floor price natin is sitting around 70 Matic. And then ito yung sinasabi ko guys, na pag nakita nyo yung mismong Genesis NFT, so may iba't iba siyang rarity. As you can see, meron siyang mga mataas na rarity, no? So 1,400 Matic yung benta niya dito. Tapos pwede mo siyang i-customize further kapag meron ka namang accessories or na-release na rin yung mismong accessories nila. So guys, dati sobrang mahal, no? So as you can see, last sale nito is 230 Matic. Tapos ito 1.1k Matic. So maganda bang bumili ng mismong NFT nila? So I think, no, kung mag-risk ka dito, maganda bumili ngayon ng NFT nila kasi tahimik pa yung project. Tapos usually kasi pagka nagla-live na yung project unti-unti, nagpa-pump yung mismong NFTs nila or yung mismong token nila. And then yung token nito guys, hindi pa nga siya live, and then crowdfunding pa lang sila or public sale. Pero guys, syempre kapag nagbibigay ako ng ganitong mga scenario or mga opinion, so hindi ko siya mismong ina-advise sa inyo personally, no? Kasi kung ako naman is mag-risk ako dito, i-make sure ko na yung mismong risk ko is na-manage ko naman. For example, if mag-invest ako dito, hindi ko na siya talaga iintindihin, and hindi ko siya talagang, tipo kapag bumili ako ng NFT na to, is hindi ko kailangan yung mismong fund or yung mismong pera na gagamitin ko. And then guys, meron nga pala silang pitch deck. So ito yung papakita ko sa inyo, which is maganda naman siya pagkakagawa niya, no? So unlike sa ibang mga project, nakikita nyo na talagang trinabaho nila si Wormfair from website, from token sale, from white paper, yung Genesis NFTs nila, and then syempre itong pitch deck. So yun nga, discuss natin itong kanilang mismong pitch deck. So una natin is itong Meet the Worm. So as you can see, maganda rin pagkakagawa ng artwork nila. So parang may mga parang story pa sila, no? So pinapakita nila dito na talagang trinabaho nila yung Wormfair from start to finish. And then syempre ito yung problem. So meron silang mga napansin na problem sa mismong mga blockchain gaming or GameFi, no? And then meron silang solution. So ito nga isa nila, so yung quest to earn. So ito yung diniscuss ko kanina na talagang nagandahan ako kasi bukod sa mag
mag-stake ka, ang tawag nila is motivated staking. So gagawa ka ng mga quest para tumaas yung APY ng mismong stake mo. Then yun nga guys, ito yung mismong quest earn nila, no? So meron silang parang example dito na user interface. So I think magkakaroon sila ng mobile application. So maganda to kasi mas madali siyang magagamit or I mean malalaro kapag mag-request ka. So simply mag-open ka lang ng app tapos magkiklik ka lang, no? So meron ka mga example din dito na post sa social tapos mag-start ka ng quest. So maganda yung mga ganito kasi both sa natutulungan mo yung mismong project sa pag-shield or pag-market nila kasi syempre pag nagpo-post ka sa social parang mina-market mo na rin yung mismong project nila is tumataas yung APY mo or binibigyan ka nila ng reward. Next is yung kanilang card game which is kailangan mo ng Genesis NFT and then mga accessories I think tapos ibang mga collectibles na cards. So strategize ka dito. So maganda to kasi I think ibang mga investors is magugustuhan yung mga gatong laro, no? So nakakalibang siya. So very engaging siya, no? So unlike sa mga click to earn lang na simple, kiklik ka lang tapos makaka-earn ka ng rewards. So dito is very competitive to kasi PvP siya. So hindi bots yung kalaban mo. And then may tournaments siya tapos squad battles. So guys, ito yung kanilang collectibles. So makikita mo meron silang worm skins, accessories, unique cards, and loot cans. So itong loot cans is meron tong laman ng mga cards sa loob or siguro meron din accessories. Tapos yung accessories nila comes with different abilities. So kapag may suot kang specific accessories, so magbibigay ito sa worm mo ng mga different abilities. And then worm skin, syempre optional lang to if gusto mong customize or maging mas unique yung mismong worm mo. Unique cards, so ito nga yung mga card game natin, no? So dito yun related. So marami silang card na collectible. So meron silang 100 unique card games and I think tataas pa to syempre kapag nagde-develop pa yung mismong game. And then guys, ito yung kanilang mismong roadmap and I think on time naman yung nandito sa kanilang mismong pitch deck pero yung sa kanilang website, I think medyo nag-usod siya ng isang quarter, no? So right now, I think tapos na rin nata sila sa private funding, no? So meron silang crowdfunding ngayon. Ay, tama pala. So nandito pa tayo right now, no? Sa crowdfunding round. Tapos itong private funding round, so hindi pa to tapos. So right now, yun nga, live to. And then if gusto nyo mag-participate, punta kayo sa kanilang website. Tapos click nyo yung buy token. Ito yung kanilang monetization strategies. So makikita nyo meron silang advertisement and sponsorship. So I think dito manggagaling mismong mga pera nila. And then maganda to kasi mismong may fund yung mismong project. So hindi lang siya galing sa mga mismong mga investors or players. So if gusto nyo basahin itong mismong revenue streams nila and pag-aaralan, nandito lang sa pitch deck. So lilive ko lang din sa ating description itong link nila. And then guys, yung kanilang mismong token is merong total supply na 800 million tokens. And then yun nga gaya ng sabi ko, yung kanilang mismong makikita nyo dito, no? So balik tayo sa kanilang mismong white paper. So makikita nyo sa kanilang token sale which is yung kanilang crowdfunding right now na naka-live is 0.03125 and yung kanilang public is 0.0625. So meron tong doble na price, no? So from crowdfunding round, kapag ka nag-participate ka, possible na madoble yung mismong investment mo sa kanilang listing price. So sinabi ko na word na possible kasi hindi siya guaranteed. So possibility lang siya and then syempre mag-manage kayo ng risk nyo. Syempre ito yung mismo infographic ng kanilang token allocation which is I think na-discuss naman natin to kanina doon sa kanilang white paper na tokenomics, no? So sobrang simple lang naman ito intindihin. So makikita nyo dito yung mismong purpose. For example, seed round, ito yung allocation, private round hanggang sa reward pool which has the highest allocation which is 44.5%. And then guys, ito yung mismong kanilang team. So kanina sabi ko hindi sila fully docs. I think fully docs naman sila, no? So pag click nyo ng LinkedIn, pwede nyo check yung kanilang LinkedIn. Pero syempre, be vigilant lang. So hindi natin sure kung talagang sila yung mga nasa LinkedIn na yan or hindi. So pero para sa akin maganda yung pagkakagawa ng kanilang mismong website, tokenomics, yung mismong kanilang mga NFTs, and then syempre ito yung kanilang team, yung pag-introduce sa kanila. So very naman sa detailed, no? So maganda yung pagkakagawa nila. So if may mga aspiring moderators dyan na nakakapanood nitong video ko, try nyo sumali sa kanilang mga socials, tapos check nyo if hiring pa sila ng mga moderators kasi as you can see sa kanilang team, ang mismong official team lang nila is from CEO and co-founder hanggang sa economist nila. So sa mga moderators, mga head mods, so wala pa sila atang nakalagay na ganun dito. So if open yung position, I think pwede kayo mag-apply and check nyo na lang siya if available. So lastly, ito yung mga partners commitments nila. So Whitebit, Hacken, Polygon Studios, and I think dito malilist yung kanilang mismong token. So OKX, Bybit, KuCoin, HTX, and then syempre may mga DEX style like 1inch and PancakeSwap. So I think yun lang naman muna for Wormfair, pero medyo mahaba yung video natin kasi medyo marami tayong diniscuss dito kay Wormfair, no? And yun nga, very impressed naman ako sa kanilang website and project, and if mag-invest ako dito, babalitaan ko na lang kayo. So make sure na mag-subscribe kayo sa ating TikTok and Facebook, and then syempre if may mga clarifications kayo and questions, huwag kayo mahiya, mag-comment kayo sa ating comment section. And to know more about their project, visit their website at wormfair.com. Yun lang guys, and see you sa ating next video.